mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Senior City Kwentuhan. It's Saturday again, Saturday night, 7 to 8 in the evening. We have Senior City Kwentuhan, and tonight we are for this year on episode 33. Girly? 3-3. And of course, we would like to acknowledge again our sponsors, Education Network Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. And since 2020, 5 years ago, Yes. we have been with you co-hosting, except from time to time ngayon, May co-host may partners co-host partner kami. kaming si Kai at si Berna ng PRRM. But your co-host since then up to now ay ako po si Eda La Torre at si Tita Girly. Villariba. Anyway, let's start muna with our, ang tawag nun, our title poster. Because sorry po at na-delay ang aming pagsimula ng aming poster. Pero ngayon, pwede na nating yung episode 33 for 2024 Daming pictures. is called Literacies. Literacies and Lifelong Learning. And sa katutod na picture, ipapaliwanag natin later kung bakit ganyang napakaraming picture na yan. And beside it po, is the logo of the LCC, Literacy Coordinating Council, 8 agencies yan. which is composed of DepEd as co-chair and DILG as co-chair. Then the Philippine Information Agency Ano pa? and NEDA dito sa baba, but on the other hand is Philippine National University. PNU ba yan? PNU. PNU kasi yung premier education institution. Then the Senate and the House of Representatives. Congress. At gumawa sila ng logo sa NGO. Okay. I used to be the NGO member. Ngayon, and INET also. Ngayon, Ano it na? is Sinergia, si Nene Guevara. Okay. So, why did we choose this? Well, Oo nga naman. Bakit? Anong mahalaga sa literacies and lifelong learning? well, as we mentioned last Saturday nga, no? This year, every 2 years po, merong National Literacy Award sponsored by the Literacy Coordinating Council. Itong 8 ito. Tapos, this year nga po, may ongoing validation leading towards the first week of November na awarding of the national literacy. How many normally would be involved or engaged or nominated? How do you call that? Is it all over the Philippines? Well, hindi yan tulad ng ng Galing Pook, which is open nomination. Sometimes 200 ang nominees. Ito, But here, it goes through the DepEd system, meaning every region of the DepEd, they convene different towns and cities. nominees, ganyan, and then they go through a process. Pagkatapos, yung So 81 provinces yan. and 200 cities and 1,000 Towns. towns, ganun. Pero ang nangyari is, yung lalabas sa region na top, ipuput forward sa national. Okay. Pagdating sa national po, nagko-convene ng Board of Evaluators at isa ako sa napasama. May monetary reward pa yan? Oo, pero konti lang. Honorific lang? Hindi naman. In the main, it's really honorific. Wala namang masyadong pera involved. But it's more the prestige. At talagang pinag-aano yan. Pinaghahandaan. Kasi nga, hindi biro ang unang-una, pumasa ka lang sa region, mabigat na. At pagkatapos, pagdating sa national, hindi naman
per region ay kundi 5 lang ang pipiliin. And then yun ay i-assess at gagawing either first place, second place, third place, ganun. Fourth place, fifth place. So abangan sa November. Ngayon, ako po ay nahirang kasi I didn't realize 1994 yata ako first time naging that time ang tawag ay Board of Judges. No? Ngayon, Board of Evaluators na lang muna. Okay. Mahirap man judge, hindi naman tayo nag-judge talaga. What okay. the judge will be the Literacy Coordinating Council. Hindi ho kami. Evaluators kami. Parang we are doing the staff work. No? So, ngayon, bakit natin ginamit ang salitang literacies? Dati kasi iniisip pag Plural. literacy, ano Isa lang. Reading, writing, arithmetic. Although normally dinadagdag raw ng iba and comprehension na basic. But literacies, because nga ang lumalabas, there are other literacies, hindi lamang reading, writing, bilang environmental literacy, financial literacy, baka climate change, entrepreneurship, Okay. disaster risk reduction. So Okay, maraming parang- literacies. Sige. Tapos lifelong learning, dahil nga, although it is, the LCC is co-chaired by the DepEd, hindi lamang school-based learning, which tend to be pag basic education, di hanggang senior high school. At kahit dagdagan mo pa ng TESDA, kahit dagdagan mo ng CHED, lifelong learning beyond college, kung mag-higher education ka, and outside the schools, nangyayari ang learning. Okay. So very broad, very Sige. hindi naman ito discussion ng theoretical or academic Hindi. gano'n. Hindi naman, kwentuhan At- lang. Oo, Okay. kwentuhan lang So, naman po. ito po ay second episode ng aming Oo. last Saturday. So, let's go with the first. Pero ang una mo ng tanong, ano, ano ang understanding mo ng literacy? literate. Pag Oo nga. sinabi, Literate, ano ibig sabihin? Literate. nakakapag-unawa, nakakapagsalita, nakakaintindi, may certain pagkilala sa buhay at nakakakilos dahil sa marunong ka. Nagagamit mo ang iyong senses. Oo nga. Ano ang Marunong marunong. magsalita, marunong magbasa, marunong magkwenta, marunong makipagkapwa-tao. Pero Ano hindi pa? pa rin yun ang sagot. Functional. Hindi pa rin yun ang sagot. Ano ang nakikita mo na na importante. nauunawaan mo, nagagamit mo para maunawaan ang realidad? Kaya, buhay na buhay ka. Oo nga. At marami kang nakikita at nauunawaan. It makes sense. Kaya nga nagiging common sense. Hindi. Ang tinutukoy ko is, why? ang skill o kakayahan ay marunong mong unawain, basahin, maintindihan ang sign, letra. Literacies nga kasi ang kaya mo lang yung Roman alphabet. Pero may sign rin sa iba. Ibig sabihin, hindi yung reality agad ang diretso mong halimbawa sa alam. traffic rules. Yung red, yun, red, yellow, and green. Naiintindihan mo yun. Yun, Kaya ganun. Literate ka. naiintindihan mo. Pero yun nga, ibig sabihin, hindi siya mismo yung traffic. Yung sign. Sign lang siya. Yun yung whole point. It is really yung capacity to read and understand signs. Halimbawa, yung Bilang, road, yung mga road, signs. Halimbawa, yung bakit sa bawat paglalakbay mo sa mga daan, meron tinatawag na semento na may KM. Anong ibig sabihin? Okay. Part ng literacy yun. Correct. Or the other, sa Biblia pa, the signs of the time, sabi nga lang, if the sky is red, will there be rain? May ganon. Okay. Basta, ang point At sabi ng mga katutubo din, kapag ang mga ibon ay langkay-langkay na lumilipad patungo sa isang direction, may ibig sabihin din yan. Correct.
So yan. Literate din Kaya yan. sinasabi lang natin na hindi reduce ang science to letra and the sounds Kundi and science, numbers. symbols. Kundi there are others, no? Mm. Visual, mga ganyan. So, kaya literacies. Paano kung bulag ka? Ah, yan, yung problema. Ang tanong ngayon sa Paano people pag- with disabilities. Kaya may braille, kinakapaka pa. Pero letra pa rin ang inabasa mo. Binabasa mo pa rin. Pero you can hear mga Si huni. Helen Keller, bulag na siya, Oh, bingi pa, may pipi touch pa, gano'n. Oh. So tactile. Ginugulo ako ni Girlie dahil ginulo ko siya. Anyway, yan lang introduction. Ang point lang is, kasi akala nila basta ang letra A, B, C, D, 1, 2, 3. Hindi, literacy is para komplikado. Anyway, let us go to the next. Most of these pictures ay uulitin naman natin sa sa Kaya the signs of the Ayan. times. Ayan. Ito hindi lahat. Ang iba staff, and I say majority po ng National Board of Evaluators ay nag-meeting kami at pagkatapos ng 3 araw na meeting, nagpa-picture kami. Ayan naman. Halo-halo ho yan. Mayroong mga profesor, PNU nandyan, siyempre may staff ng DepEd, may leaders at staff ng NGOs. Nasaan ang DILG dyan? Hindi ko alam kung sino dito. Tapos saka may mga dating mayor, LGU ito. Tapos may mga dating NEDA, may LGU rin ito, taga Pulilan. So may editor. So halo-halo ho kami. Hindi necessarily lahat ay DepEd. Ikaw ang pinakamatanda dyan. Si Girlie naman, inginugod ko sa akin ng science talaga. Nakukuha pag ang puting buhok. May conclusion agad. Pinakamatanda niya. Malay mo, albino. Hindi. Siya, iba namang litrato. Ibang litrato. Pakita. Ayan. Wow. Bakit 5 lang yan? Kasi po, sa National Literacy Award, 5 kategorya po. Ang original na kategorya dati, bago dumating ang mga LGU, ano lamang, literacy program at literacy worker. Ito parang ginagawa natin sa ELF, pero pang course. So, originally yan, ganun lang ang words. Pagkatapos naisip nila, ay di, it will never be a system. Kasi NGO, maliit lang. Anong magagawa? Paano sustain? So, biglang nag-develop ng awards for LGUs. Okay. Tapos, ang LGU, hindi pare-pareho. By the way, wala akong provincial level. Ano lang, cities and towns. Okay. Sa cities, gumawa sila ng dati 3 kategory. Highly urbanized cities. Yan ay mga chartered pa yan. Tapos, independent component city. Ewan ko bakit independent. Hindi, parang highly urbanized, pero hindi pa ganun ka-highly urbanized. Pero, hindi sila bumoboto sa eleksyon ng probinsya. Independent sila. Tapos, merong component city na sumasali sa eleksyon. Pero, syudad na rin siya. So, ang towns naman, dahil first class to sixth class, in-split sa 2 lang. Yung class A, first, second, and third class municipalities, tapos fourth, fifth, and sixth class municipalities. So merong literacy programs, ang isa ay fourth, fifth, sixth class town, third, second, and first class town, component city, at sa taong ito po, sabi nila, pagsamahin natin ang highly urbanized cities at independent component city. Nabigla nga kami. Dati ako po naging judge sa independent component city at naging judge rin ng highly urbanized. Ngayon, pinagsama yung dalawa. Okay. So kung bilang dito po, ang na-assign sa amin at ginawang naming finalist, ang Butuan City po at Valenzuela May City, picture ba yan? later, hindi, 749. bawat pareho silang highly urbanized. Ang Santiago City, Dagupan City, at Ormoc City ay independent component city.
Ay, hindi ko masyado naiintindihan yan. Punta na tayo Kaya sa nga picture. nag-complain sila, ba't yung Oo. pinagsama-sama Oo kami, nga. mas mayaman yung mga Oo highly nga. urbanized. Parang unfair. Tapos Oo. nag-ano ako, Oh. nag-research ako. Alam mo kung ilan ang independent component cities sa Pilipinas? Ilan? 5 lang. Oh. Pero Oh. ang highly urbanized, alam mo kung ilan? 10. 33. 33. So parang sabi nila, Oh. di talo na kami sa highly Oo nga. urbanized. Oo. Dapat baka isinama sila sa component, pero ibang debate na yon. So Okay. tanggap na rin natin diyan. Kami po diyan nagpa-picture sa recent namin workshop. So kaming tatlo ho ang Board of Evaluators. Ako, ang chairperson namin ay si Dr. AJ, tawag namin, galing ho sa Marinduque State University, at si Jomel Jetonso, na siya ho ang nag-conceptualize at nag-i-implement ng Brigada Pagbasa education program ng World Vision. Nasa likod ho namin si Rosana, staff ng LCC, at isa ang chief ng Literacy Coordinating Council. Dahil po, yung unang binisita nila ay Butuan, hindi ako nakasali. Kaya ang pumalit sa akin ay si Eric, Eric Mendoza. Pero sa Santiago City po, Ormoc City, Dagupan City, at Valenzuela City, ako'y nakasama po. Pero sa Santiago City naman, hindi naman nakapunta si Jomel. May Okay na pumalit yun. sa kanya. Sa kwento. Ay, Sige na. naikwento ko na eh. Sige. Sige. Punta na tayo ngayon sa susunod. Nagmamadali itong si Girlie. Kasi 17 na eh. Okay lang. Girlie naman. Maikli lang po ang aming season 2, episode 3. Ayan. Ayan. Ang pinaghirapan ko yan, Lifelong learning. To be, to do, Ano to ba ang learn. dapat? Anong pag-aaralan? Hindi lang to read, to write, to Kundi, ang ginawa ni Jacques Delors, sinabi niya, lifelong learning is to be, yung identity. Sino ka ba? Sino ako? Non-binary. O hindi lamang yung nationality, but gender and all that. Who am I? Who am I? Ikaw ba'y IP? Hindi. Ikaw ba'y babae? Ikaw ay Siguro. lalaki? Siguro. Ikaw ay iba-iba pa. Tapos, Susunod, to do. Ayan, skills. do, Hindi, to do. May magagawin ka. To do. pala. And then, pangatlo, to learn. Learning how to learn. Okay. Pero ang mahalaga, to live together. At to love together. Iba pa yun. Huwag kasama yun. Kasi nga kaya usapin ng Educate for Peace. Kasi pag diverse, iba-iba, may conflict sa livelihood, conflict sa ideas, ideology. We cannot live together. How can we live together? Okay. And underlying that nga is different literacies. Sa identity, sa skills, methodologies, diversity, and peace. So, pinaghirapan po ng inyong lingkod, visual literacy. Okay? All the colors of the rainbow. Okay. Let us go to the next Ay, item. ba't napapunta dyan? Kamali po, sorry. Ayan. Let's start. With the very beginning. Hindi, kasi po, ano bang hinahanap namin as evaluators? Ba't wala ka dyan? Dahil butuan nga yan. Tatlo ho ang aming ini-score dyan. Okay. Ang una, Ano po? leadership Okay. and institutionalization ng programa. Okay. Ano pa? Ang susunod, ano yung mga non-school-based programs, especially ang mga kapartner ay ng LGU ay hindi lang DepEd. Okay. Tapos pangatlo, marami kang natutunan and all that. Anong impact niyan sa buhay ng mga tao? Okay. Hindi lamang sa education, kundi sa may impact ba sa health, may impact sa livelihood, may impact sa disaster risk reduction, may impact sa peace. Okay. Yun ho ang hinahanap. Ngayon, itong first 5 slides po nito, one by one, very brief komentaryo ko lang po, observations ko. Kasi ang big question nga is leadership at yung institutionalization. Kasi pwedeng magaling pero pag wala na yung mayor at saka may kapartner bang iba?
may mga ordinansa ba? So ang una po ay butuan. Ngayon, ako po naman nung O tingnan naman ang 2022, picture. susunod, Ay relax paano ka yung lang. mukha lang ito Oo, kailangan kwento ko muna eh. Hindi mas maganda may kwento na may picture. Oo. So anyway, yun. Ang mayor po dyan last term. Pero naka-program na sila, kausap niya yung vice mayor niya na sa susunod, ito 2025, tatakbo na mayor yung kanyang vice mayor. So, ini-issue nila ang continuity ng programa. Yun ang formula ng Butuan. Ang susunod, Santiago. Sa Santiago naman po, ang current mayor ay asawa nung dating mayor. Okay. Yung dating mayor ay Joseph Tan ay 3 terms at nung 2018 nag-number 1 yun ng independent component kasi hindi pa pinagsama yung Pagkatapos at ang kanyang wife noon ang congresswoman. Ngayon nagpalit sila. Lumalabas na pinag-uusapan natin ay sustainability, Continuity. hindi political dynasty. Ay kasi walang mga political parties at saka ito hindi naman simpleng asawa kundi tinutuloy ang programa. So yung iniiba lang ang pangalan. So yun ang ating pangunahing balita. Paano palalaguin at pagpapatuloy ang mga literacy program. Pero iba't ibang formula. Yung isa, yung vice mayor ay kaalay niya. Together. Ngayon, magpapalit sila tutuloy. Ito naman, mag-asawa, nagpapalit ng pwesto, pero itutuloy pa rin. Ang ay isa pa ring mag-asawa yan. Dati, si Richard Gomez, ang mayor, at si Lucy Torres, ang congresswoman. Ngayon, si Lucy ang mayor, si Richard ang congressman. So two pairs, husband and wife, ang sustainability formula. Ang pangatlo, lalong iba. Dagupan. Si Mayor Belen, single. Walang anak. Walang asawa, walang anak. Paano yun? Paano pagpapatuloy yun ang katanungan? Tapos iba ang kwento rito. Nakadalawang term siya. And in fact, noong 2018, ako rin ay evaluator and naging second place ang Dagupan. Pero nung pandemic, natalo siya ng kalaban niya dahil sabi niya, sinisi sa kanya yung baha sa Dagupan. Ang problema, yung pumalit, hindi tinuloy ang programs. Kaya sabi niya, bagamat nung una, ayaw na nga niya, pero sabi sa mga tao, sayang naman mayor. So, nag-decide siyang tumakbo at salamat naman nanalo. So, hindi pa malinaw sa akin ano ang formula ng sustainability niyan at continuity. Pero, hindi naman agad issue pa. Second term pa lang ang pasok niya. Pero, maglalaban sila ng dati niyang kalaban. So, next. hindi natin siguro, ibang formula, ibang kwento na naman yan. Valenzuela naman. Ito, lalo na itong ibang kwento. Ito'y parang kwento ng Balanga Bataan na Hall of Fame na sa Literacy Award. Ang Valenzuela, hindi pa. Kasi nga, sinimulan ho ang magandang education at literacy program ng Valenzuela nung ang mayor ay ang kasalukuyang senador, Sherwin Gatchalian. After 3 terms, ang pumalit na mayor ay si Mayor Rex Gatchalian. Tapos? And yung kanyang youngest ito, si Wes Gatchalian, ay congressman. Ngayon, siya ang mayor na pumalit na kay Rex Gatchalian. Pagpasok ko nga doon, una niya agad sinabi, Ed, ang challenge sa akin ay sustainability. Kasi siya na ang pinakabata. Wala nang susunod. Kasi may anak siya pero mga bata pa. Pero ang balita ko, asawa niya? Hindi. Ano? Yung isa pa pala silang kapatid. Na kasunod ni Win Gatchalian na dating nagnenegosyo, hindi pumasok sa politika. May usapan sila na dahil walang bakante ang Congress seat, binakante ni
Rex Gatchalian, yun ang tatakbong congressman. Okay. So baka siya ang potential Magpapatuloy. magpapatuloy kung matapos ang term ni Wes Gatchalian. So kita na ho natin, walang single formula kung paano magpatuloy. Natatandaan ko po, nung namimit ko si Jess Robredo noon sa Naga, no? O ngayon si Mayor Arnado sa Kauswagan, si Mayor John Pacalyoga noon sa Dumingag. Sabi nga ng iba, pag bagong mayor at magaling, ang kwento nila ng mga tao ay parang awit ni Ogie Alcacid. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay namin? Okay. Pero Oh. pag second term, ang tinatanong na iba na ang awit. Anong awit? Paano kung wala ka na? Yan ang katanungan. Okay. So yun ho ang unang mensahe. Kaya tinatingnan namin ano ang formula ng continuity. Pero ang susunod na wala namang separate slide, tinitingnan po namin, may mga ordinansa ba? Kasi nga sa simula, whether national government or local government, ang immediate instrument na kayang executive action, executive order lang, EO, na pwedeng approve. Pero eventually, para magbago man ang mayor o magbago man ang presidente, dapat gawing batas pag national at sa local ang tawag yan ay ordinance. So tinitingnan namin ang mga programa ba ay may suportang ordinansa or kung may EO man lang. Ay di syempre tinitingnan namin lahat yan. Ang lahat naman hong limang winners ay may mga ordinansa pero iba't ibang level. Like ang Valenzuela, napakaraming ordinansa kasi sunod-sunod ang mga mayor, aliado nila ang mga konsehal, so marami. Yung kay Mayor Belen Dagupan, nahirapan siya nung panahong, nung wala siya, ibang ordinansa. At nung una siyang bumalik, kalaban niya ang karamihan sa konsehal. So hindi makapaglabas ng ordinansa, ang nagagawa lang niya, EO. Doon naman sa Ormoc, ay madali yung mag-asawa. Ganon rin sa Santiago City. So iba-iba ho ang sistema. Pero bottom line, kailangan may EO o may ordinansa. At may struktura. Naghahabol tayo ng meron bang local literacy council. O, tulad ng sa iba naman ay may local school board. Okay. So yan po ang unang kwento. Ratsada. Bilisan mo na kasi 7:26 Si na. Girlie naman talaga. Oh, ano yan? By programs na tayo, lifelong Okay. learning. So magsimula po tayo sa early childhood. Ito ho, hindi sinasabing ito lang mga pinanggalingan ng pictures ang meron, gano'n. Pero pumili lang tayo lang at kwento natin. So ito galing sa Valenzuela. Early intervention. Mahalaga yung, ang kasama ho namin sa Board of Evaluators, si Jomel, specialization niya ay reading. Pero sabi niya, ang reading ay hindi pwedeng masyadong striktong gano'n. Dapat play ang approach mo ng mga bata kasi parang enjoy sila. dapat enjoy sila. So sa simula gano'n. Gano'n rin yung binanggit ni Lucy Torres, binanggit ko sa iyo na The joy of learning. bakit ang learning sa atin ay masyadong para compulsory, competitive. Mahalaga yun, meron. Pero dapat may joy of learning. Kung na-associate ng bata mula sa pagkabata niya ay burden ito, assignment, Oo nga. mumurahin ka, sisitahin ka. Papaluin ka. They will identify ang school ay punishment. Di ba nangyari dati yan sa Kilusan noon? Huwag naman sabihin. Pag may problema, schooling ka. Parang ang schooling ay punishment. No? Labor ka. Pero dun ho sa lahat ng lugar na napuntahan po namin, alam ho nyo dati, ang daycare ay nasa DepEd yata. Ngayon, DSWD yata. Ngayon, ginawa nila ngayon, LGU na dapat ang gagawa ng daycare at kung pwede, bawat barangay. Sa lahat ho namang 5 syudad na napuntahan namin,
meron, pero iba't ibang levels. Again, no? Ah, yung sa Valenzuela medyo mabigat dahil nga siguro mas maraming pera. Gumawa sila ng yung bawat barangay para may mini city hall. Hindi lang may daycare at opisina ng mga barangay, meron pang health clinic, meron pang ALS for out of school youth, halo-halo, ano? And more important, namo-mobilize at na-organize ang mga mothers, parents. nag-aasikaso. So yun po ang good example na in different degrees, nandun rin naman sa Butuan, sa Santiago, Sa sa Ormoc Dagupan. at sa Dagupan. Okay. So there's some good news. Pero agad ito nga sinabi, every child is gifted. They just unwrap their packages at different times. In other words, sabi nga nila, hindi pwedeng Standardized. sabay-sabay lahat eh. Kaya lifelong learning, ang sabi nga nila, ang isang filosofiya, follow the life cycle. At yung life cycle, iba-ibang level. Ikaw ba, kailan ka ba pumasok ng grade 1? Hindi, nagsimula ako sa play. Kasi yung aming kapitbahay, marami na siyang inaakit na mga bata at doon kami naglalaro. Okay. Tapos malapit pa kami sa isang Protestant chapel, meron din silang play area at doon ako natuto na maging angel kasi may mga Talaga? program sila. Tapos tuwing Christmas, gusto ko ako yung angel. Okay. Kaya natuto din ako doon magpinta at magbasa. Galing. Pero Ano pa lang, organized yun. oo, play school pa Pero lang yun. by the church or By the private, church. hindi government. Hindi. Wala pa Tapos, nun. sinabi ng nanay ko, ipasok ka na sa school. So, ipinasok na ako diretso sa kinder. Okay. At doon, natutuhan ay manood ng Disney films. Galing naman. Pero 4 years old pa lang ako, nanonood na ako ng sine. Oh, Diyan ako talong-talo ni girlie. Ako Yeah. ho, walang daycare, walang kinder. Diretso ako sa grade 1. kasi pinanganak ka sa panahon ng gera. Girlie Meron naman. pang Japanese occupation noon. Eh, Paano hindi eh. naman? Pero pumasok ako ng grade 1, 6 Oh. years old, yung Oh. pwede nang abutin ang iyong Oo, tenga. Yun. gaganyan. Mabuti na lang ang grade 1 teacher noon ay ano ko, tiya ko. Kaya medyo asikaso ako. Sino si Apoy? Si Abel? Hindi, tiya ko at Sino? asawa ng Ano? kapatid ng tatay ko. De La Torre siya. Okay. Okay. Anyway, konting personal na kwento. So iba-iba ho. Oo. Ngayon po, in theory, as a principal, mas marami ng possibilities. Opportunities. Pero sabi nga namin minsan ni girlie, tayo naman ay hindi naman masyadong nahirapan kahit ang ating sistemang pinasukan ay hindi pa masyadong established. Kasi conscious naman ng mga magulang natin na kailangan tayo matuto habang lumalaki. Okay, Diretso na next. bago ako Oo. masabihan ni. Kasi 7:30. Pero maliban sa play and learning, Oh, kailangang kitchen. kumain. May breakfast. O Ngayon, kaya again, lunch. this is a picture from Valenzuela, pero this one is clearly may pagka-unique. No? Kasi chinek Kitchen ko, volunteer. di kasi ang mayroon namang feeding program eh. Kasi Lahat. alam ho nyo, talagang unfortunately, malaki pa rin, hindi naman double digit, ang malnourished na mga bata. At mahirap talagang matuto. Hindi lang kung gutom, kundi Gutom. ano. Tapos, ang Ateneo Center of Education Development, the Father Nevers, awan ko kung bakit naging contact siya ni then Mayor na ngayon Senator Win Gatchalian. So, tinulungan po nilang gumawa ng menu. Tapos, si Win Gatchalian, meron pala siyang mothers for win or something and later. So, puro volunteers ho yan, no? Wala hong sweldo yan. May konti lamang na may Christmas party, kung minsan may outing, ganyan. Tapos nakalista sila, ite-training. Pero grabe, yung siguro ho, dosena ng mga ibang LGU ang pumupunta sa Valenzuela at tinitingnan. Hindi lamang ho yung pagpapakain ng mga bata, maganda ang menu and all that systematic, kundi paano yung volunteer mobilization.
At karamihan ho na pumupunta, sabi naman, hindi namin kayang ganyan ka-ambisyoso kasi kulang ang aming resources. Pero yung spirit of volunteerism. Kaya bigla akong naisip, hindi ba yung pamilya natin, Oo. Since 2009, lagi tayo nagpapakain sa Dalahican High School. isang school lang po. Pero Oo, ito, since private 2009. initiative ng Oo. Villariba Basta family. kami lahat na magkakapatid, magkakapamilya, nagko-contribute kami. Kasi yung buong ano, magsisimula kami sa first year hanggang itatawid namin sila hanggang maka-graduate sila. Tapos ang naghahanda ng pagkain Sila ay rin. mga teachers. Parang dito Hindi naman kasi mga nanay. estudyante. Okay. Oo, it's a collaborative. Sila nagde-decide, merong particular menu na binibigay ang DepEd, pero kung puwede pang madagdagan yon, pinag-uusapan ng mga teacher at tapos katulong din yung mga estudyante. At yun po ay ano, tinitimbang po sila sa simula ng ano, school term hanggang sa matapos ang school, tinitingnan ho kung na-improve nga ba ang kanilang health through the nutrition program. Bakit ako nung bata ako hindi ko na problema Ano, anytime ang ano, magutom, walang pagkain. masipag kasi ang inay nun tsaka yung mga tiya mo mahilig silang Oo. magluto. Ang sasarap nga ng pagkain dun sa Nauhan, kaya ikaw hindi ka nagugutom. Ako din, hindi ko na maalala na nagugutom ako kasi maano ako nun, madiskarte. Mabilidad. Lahat ng kaklase ko na may pagkain at baon, pinagsisilbihan ko po para makatikim din po ako ng baon nila. Ang galing. Galing ni girlie. Oo. Kasi wala akong baon, Yan ho ang early multiple Yes, intelligence. Ang tawag yan, po diyan ay yan. interpersonal Yes, intelligence. Marunong kumilatis kung sino ang pwedeng magbigay ng tulong basta makaka-establish ng relasyon at yes. bigyan mo ng konting tulong. Okay. Bakit, gumagawa ka ng homework nila o gano'n? Hindi naman. Hindi naman, sinusundo ko sila sa mga ano nila at kanilang mga bahay-bahay. Magkakapit-bahay ho kami, kaya lang pag na-late kami, go to the corner. Okay. Ayun ang parusa. Pero grabe ho ito talagang pero yun ang kaya nga sabi nung Mm. independent component, talo kami ng highly urbanized. Mm. Ang feeding dito, the whole school year. Kaya nga, Kami rin naman, Ganun rin. Oo, the whole school year. 120 days, parang ganun. Oo. Kaya every week, 5,000 pesos ang pampalengke. Talaga. Kanila na yung gas tsaka Sige. mm. Nung pumunta ho kami, sabi nila, ito ay isang lumang building na pero later, magtatayo na yata sila na isang more centralized Parang commissary commissary. Pagkatapos, bawat naman eskwelahan, may kanyang sasakyan at sila na ang nagdadala ng sa mga sa schools. school, kanya-kanya. Ilan ba lahat ang student population na pinapakain nila? Naku, hindi ko alam, pero 33 barangays yun eh. At Okay. bawat barangay might have more than one School. elementary school. At At pinapakain nila pati ALS. yun ang maganda. Oo. At Kasi pinapakain pa marami rin akong niya. alam na walang ganong feeding program Oo. ang ALS. Okay, next. Next. Ito, interesting. Ito, Saan dagupan naman naman. ito? Okay. Ibang klaseng literacy ito. Ito, in the recent yung registration ni Alice Guo. Birth Mga anak certificate. na hindi rehistrado. Oo. So, bagong literacy yan. Ano ba yan? Sabi nga dito, ito si Mayor, sabi niya, pag hindi rehistrado ang iyong anak, paano namin matutulungan? So, nung kami nag-evaluate, araw yon hindi naman tinaon dahil na kami nandoon na pamilyang rehistrado, kinabukasan ay sigurado. Okay. So, sinabi niya sa mga nanay, ganyan, i-rehistro nyo. Tapos, kasi pag ganun, yung healthcare, ganun, at saka later, mag-enroll kasi basta taga rito kayo, cargo namin kayo, no? Kaya simple lang Buti naman. na lang wala pang nagma-migrate dyan na Pogo sa Dagupan. Well, ang mangyayari diyan sa Dagupan, tulad ng nangyari sa Valenzuela, I don't know about the others.
Pag maganda ang serbisyo ng LGU, Marami nagmamigrate, Oo. nagta-transfer. oo, kasi nga mas maraming libre, maraming tulong. Eh lalo na ngayon, sa batas yata natin po ay 6 months lang na residence, ano ka Pwede ka na, na. resident ka na, no? Anyway, yan po ang other literacy. Well, shall we call it civil literacy? Yung ano ang karapatan at katungkulan mo bilang magulang sa iyong anak para kayo kapwa mamamayan ng isang bayan. Okay, next. Ang iba, saan Ito, naman yan? ito ano pa rin, dagupan. Sa 5 po, we found it interesting, ang dagupan, ginagamit nilang explicit reference ang Sustainable Development Yan, Goals. SDG. Sa totoo lang, 17 po yan. Oo nga. Sino Ako ang nga, hindi ko nga hindi ko alam memorize lahat yan. yan. Ako rin. At hindi naman Basta lahat ng alam ko yung ginagawa ano, ay para sa zero. number 1 yun. Oo, Hindi, zero. number 2 yun. Ito, ano And yan? poverty. And poverty. Okay. Number 3 ay, hindi ko na alam eh. Ang Okay number na. 4 ang alam ko. Ang Ano? SDG 4 Oh. ay Universal Quality Basic Education and Lifelong Learning. Okay. SDG 4. Pero sabi nga, bakit nangyari yan sa Dagupan? Eh, sabi na, siguro. At si Mayor raw ho, ayan ilang beses nang iniimbita sa, hindi lamang nationally, kundi internationally. Kasi mahirap at bihira nga ho ang mga gobyerno, lokal, na nauunawaan ang Sustainable Development Number Goals. and Health nga. So, well-being. poverty, food, Poverty, tapos and hunger. education. Number 5 ang gender yata. Gender. Okay. Okay. So at least alam natin yung 5 dapat. Pero 7 daw ang kaya ng tao eh. pero alalahanin ho yung number 17. Partnerships. Yun ang mahalaga. Hindi kakayanin ng gobyerno lamang. Yung tinatawag natin commission ngayong whole of government approach. So iba-ibang Yes. department, hindi lang DepEd, and whole of Of nation approach. So Wala pati pang mga munang galaxy. pati mga corporation, pati mga NGOs and all that. So Okay. tuloy na po tayo kasi papadaliin ako ni girl eh. Oh, kasi 7:40 Okay, na ito eh. number 2, Santiago. Okay. Kasi nga ito yung si Carlo na pumalit kay na Wow, daming gulay. pero ito ang maganda ron. Safe. Isusunod ko na magkasunod yan eh. Safe. What is safety in food security? Yan merong farmer na organic pero ang pinupush po nila panimula soft na hindi masyadong lahat na meron pa tayong batas na merong safe level ng pesticidium trace na makukuha. Ang bagong literacy sa akin, ako literate sa akin, hindi ko alam may ganung batas. Yung test in 5 minutes with some test tubes ganun, yung technician, train lang, kukuha ng sample ng mga gulay, makikita color-coded kung safe or not safe. Ano yung kulay na safe? Yellow? Hindi. Green? Pink patung pag nag-pink ay hindi na safe yun. Okay. Dapat walang kulay lalabas. Okay. Pero in 5 minutes nakita ko mismo. Galing. Tapos ito nga kanya sitaw. Pwede bang bumili ng ganun kit? Palagay ko, kaya nga kung naikwento natin kanina sa ating bisita, I think, Sige. ano naman ho yan, develop ng government, ang question lang dati, siyempre, laboratory, national, ito, ang papel ng local government, kinuha na at nag-train ng mga technicians. Kaya partnership, hindi naman lahat ay gobyerno may alam. Meron pa din ang DOST, meron pa din. Okay. So, yan. Sunod. Meron kayang ganyang test sa mga seafood? Tamang-tama ang tanong mo. Ayun. Sa Dagupan naman, ang pagkain, hindi nabanggit natin ito last time, no? So, kasi yung isang elementary o high school yata doon ay nagkaroon ng Global Award for Environmental Education and Action.
Dahil nga po ang Dagupan ay bahain, no? Kasi 7 palang river ang pumupunta na papatungo sa sea. So, talagang karami tapos kini-clear nila yung ilang mga o rivers ay minsan nung kinlir nasira lahat ang bakawan, na-realize nila, ay paano ngayon 'yan? So, nagsimula silang mag-plant ng mangroves. Tapos they realize ang mangroves pala hindi lamang proteksyon laban sa baha at sa mga dike, kundi na ino-oxygenize ang tubig para healthier ang Ang mga lumalabas. Kaya pala isda. Ang special Dagupan ang bangus. Dagupan bangus At masarap. at masarap. Tapos, kasama nga namin ho ito, nag-tour kami riyan, itong, board of, and, masasabi natin po talagang ano, may diferensya talaga yung ano. Susunod, itong interesting. So, special naman, SPED. Hindi na tinatawag ang special education. Dati kasi ayaw na tawag ng disabled, gagawing Oo nga. people with disabilities. Yeah. Ngayon special, ngayon ayaw na ng, Special special child. special ginagawa ng Ano? special needs education, need, iba-ibang klase. Child. So maraming training pero ang interesting ito hindi ba ano ang tawag diyan? Down syndrome. Oo. Biro mo yun, tuloy sila napapag-aral, merong mga SPED centers, pero skill diyan nai-employ na siya. Alam mo kung sino nag-employ sa kanya? Ano? Uniqlo. Tapos lahat yung mga iba diyan, pati mga gawa-gawa ho ng mga Sana kinuha pa na ibang retrato yung produkto nila. si Gerlin naman, hindi naman ho ako, board of evaluator. May kantya ko naman talaga, eh. Okay lang. Sige, anyway. Hindi mo sa literacy council. Dapat isama niyo ang asawa ko, mas magaling yun. Eto ang ibang Oo, ibang ano klase. yan? Saan yan? Valenzuela naman. Ano ba? Kasi ano pala, ang Valenzuela pala, diyan ilalagay ang parang pinakadipo ng hindi lamang ng ano, ng yung subway na from Valenzuela to Naiya, Kaya makokontrol kundi nila yung, lahat. north, yung patungong Clark, no? North Rail. So diyan ilalagay ang ano, dipo. So Bakit daw dyan? yun ang hindi ko alam. Pero Bakit dahil hindi diyan sa Quezon City? dapat diyan ilalagay Oh. ang Valenzuela ahead pa ng Department of Transportation. Nagtayo na ng School for Railways. Mechatronics. Iba pa yan, papaliwanag ko yan, no? Ang mechatronics po, pinagsama ang mechanical, At electrical, at electronic, at at digital. Mechatronics. Nasaan yung digital dyan? Hindi. Kaya nga wala na, pinagsama-sama. Ikaw naman hinahanap po particular. Oo nga, alam ko. Ayan, so pinapag-aralan ganyan, iba-ibang ano. Nakita ko rin yan sa test. Sa Japan, Ganun may nga. mga sensor lahat, kamay lang gumaganyan. Ito maganda rito, kita mo, ito yung milyones ito, yung Siyempre. kamahal. Tapos nakikita na sa screen, yung na off and on para hindi magkakabong. Sabi ko nga, may bentahe, kaya tama na naman yung sabi ng taga independent ko. Anong laban namin sa ano? Hindi naman, pero sabi nga namin, totoo nga may advantage po yung pera, pero mahalaga marunong bang gamitin ang pera at hindi kinukurakot o kung saan-saan lang gagamitin. O pinag-usapan nga namin kay Mayor na sana magbago naman po kahit maraming pera ang LGU, wag namang i-reinforce ang kultura ng ayuda lang, penge-penge, kundi train them, develop skills even in terms na magnegosyo at kumita para hindi sila forever and primarily dependent sa pera. Kapuspalad. Kaya ang isang issue diyan ang citizenship literacy and entrepreneurial literacy. Ikaw Yan. ba? Entrepreneurial ka ba? Pwede naman because ako naman ay consultancy literacy. Saan magbabayad yan? Girly Pro bono naman, po yan. girly naman ho, kinantsawan pa po ako. Eh, meron naman ho akong manager katabi ko.
Tuloy malapit na Okey. tayo matapos. 10 Ngayon, minutes na lang, kung oh. yun ang Ormoc yun ang naman. high-end tech book, Oh. ang Ormoc hindi kasahayad pero tignan mo Oo, naman, ano 'yan? yung mga welding, may welding rin kailangan sa ano, kahit sa mga tren and all that, pero Oo. siyempre masahayad, pero kailangan mo pa rin. Oo. Hindi mawe-welding yan pa Oo. although later may mga robot na kaya na Sila? mag-weld, oo. Tapos ang mahalaga rito yung picture sa baba, may partnership yung LGU At at private technical vocational at yung tech vocational may partnership with industry. Mahalaga yon yung industry ay kapartner. parang may dual training. At saka nagsasabi ang industry anong skills na kailangan and eventually sila mag-i-employ. Gano'n rin ho, balik tayo sa Valenzuela, may partnership rin po between Valenzuela, its tech book and industries. Ang industrial law hindi lang railway, may refrigeration, air conditioning, meron pang ano pa ba yung isang kalimutan ko. Ngayon sa Santiago may partnership din Meron sila din. Ay, ano, yung Butuan meron din may silang partnership din sila, marami dun ay agri-tech. okey. Oo, depende sa lugar, iba-iba nga. Sa Dagupan siyempre may industriya pati sa fisheries ano. So yun ho ang spirit ng ano, ng Sustainable number 17, all of oo, nation, all of oo. society approach. Eto espesyal, Dagupan naman balik ano. Biro mo meron ho silang library, maliit lang pero 'pag ika'y naka-enroll, kaya mong Lahat. mag-download ng marami. Pero nung nakita namin yung sa Valenzuela ay lalo ng ang laki. Pero gano'n rin sa ang Ormoc naman ang galing ho kapupunta lang raw dito sa Valenzuela ng Ormoc para matuto sa kanila. At ang, Santiago meron rin ho, kaya ang punto lang ito lang ang nakuha nating picture kasi medyo specific ho, pero yung paggamit ng digital pero sila meron parang sabi lang lahat, may physical collection ng books kasi iba pa din ho. Pero sa ibang lugar lalo na yung magandang building na library, ang isang hinahanap ng mga bata, yung quiet place to read and study. Kasi lalo na sa mga lugar 'pag masyadong Sige. siksikan at saka Saka yung mga bahay maingay nila. at mainit, kaya karamihan dito magastos pero as much as possible ini-aircon nila ang mga classrooms at library. Yun naman ang masasabi natin sa mga winners 'no. Malapit na po tayo magtapos. Eto naman special needs na naman, mabilis lang kasi privacy. Lahat ho may problema pa rin ng teenage Teenage. pregnancy. Ngayong habol nila maliban sa assistance ay pagpatuloy mag-aral. Then beyond that, paano yung prevention, training. Sinabi ko nga sa yung ano, yung sabi ni ano, ni Flavian no'n, ABC, Ano? abstain, be careful, C, i-condom mo na lang. Para at least 'wag magbuntis. Ay, saglit na lang po. Etong interesting, ang tawag ay katropa. Ang isang natutunan ko, ito palang population commission na dati national at regional, ngayon nilo-localize na, ginagawa lang ng population and Anong city development. ito? Ito ay, Saan ang katropa? saan kaya ito? Ikaw ang kumuha niyan. Dagupan ito? Green. Dagupan, oo. Green. Ang katropa ay ano, nakalimutan ko ng ibig sabihin, training ng kalalakihan. Kasi 'pag gender education and all that 'no, gender Panay-babae literacy, na. iniisip Babae kababaihan. lang. Ngayon sabi nila, what about maging Kalalaki. responsableng asawa, responsableng tatay? 'Di ba may airpot nga dun sa Yun na nga, katropa ang isa, project yan ng Population Commission. Pero ang DSWD may programa rin para sa mga lalaki. Sa Ormoc naman ito, ang tawag ay ERPA. airpot. Okey. Ngayon yan ang mga bagong learning ko rin ho, ano, to be, yung to relate, gano'n, malaking bagay. Pero sila ano, talagang leadership sabi nga na nung una kasi ano ba naman kami, bigay lang ng sweldo, that's it. Hindi namin nakakausap ang mga anak namin at kahit sa atin sa ELF no'n yung bihirang nag-uusap ang Mag-asawa. mag-asawa. Mabuti na lang ho hindi ako kailangang sumali pa sa Airpot katropa at at ERPAT katropa. sapagkat si Gary ho ay ano, akin hong mentor at ano, trainer.
tungkol sa Siya. gender Okay. literacy. Pasado ka na. Ito Yan, ang ano yan? interesting. Ano yan? DRR naman. Okay. Normally, hindi natin Mga kasi babae yun may babaang trainer, tapos so natututo sila how to mag-rappel kung sakaling Mag-rappel. Oo. may I-rescue sa taas. or kung may fire. Ito naman, may training ng mga firemen na nagtuturo rito. So, well, hindi lang ho yan ang pero sa ibang lugar naman, sa Dagupan about floods. Sa, hindi ko alam yung sa Butuan kasi wala ako doon eh. Sa Valenzuela, maraming sila, yung, Training. hindi, Ano? yung partly repair. Tapos may mga ang mga senior sa kanila, binomobilize nila sa panahon ng yung ng pagpasok at paglabas sa eskwela, sila nagta-traffic, Traffic. parang Oo. kasi nga sa Santiago yan sabi na ang bulto ng so-called crime ay vehicular accidents dahil nga ang mura na ngayon ng motorsiklo ay kuminsan senior high school pa lang yun ang unang pinag-iipunan. Kaya malaking bagay yung usapin ng dati ka literacy sa atin paano kumita, paano ganyan. Yeah. Yung usapin ng safety at saka yung disaster preparedness. Si Girlie naman ho sa amin masasabi ko meron ho kaming emergency Yes. bag na laging inihahanda ni Girlie kung sakali mang may mangyaring sakuna. Yan ho ang mga slides na nahanda. Naghirapan. Ibalik po natin dito na may dalawang anong natutuhan mo dyan sa 5 validation sites? ang unang ano yung parang pinakang bago? Kasi matagal ka na dyan sa Literacy Coordinating Council validation. Ito'y hindi bagong-bago pero kasama ng natutunan natin bilang tayo kasama ng Galing Pook. Okay. Ano yun? Ano Na po yun? ang pagbabago sa Pilipinas, mahalaga ang pambansang batas, mahalaga ang pambansang pamahalaan, pero sa totoo lang, mas manageable, baka mas mabilis ang pagbabago mangyayari pag maayos ang LGU. Sa bayan at sa Syudad. lungsod. Okay. Siyempre, paiba-iba pa rin. Pero malinaw, pagbabago sa Pilipinas, ang laki ng Pag papel. sinabi mo halimbawa, sa 200 ang lungsod at nasa 1,000 mahigit ang mga bayan, ilang percentage na ang nakakapagpalakad ng ganitong mga literacies program at merong tinatawag tayong magandang pagbabago sa I lipunan? think sa mas pangkalahatan, yung usapin ng, anong tawag nun, yung Ano? yung kung ang gagawin nating reference ay Galing Pook, ilan na ang mga programa na maganda, hindi lamang literacy, ng LGU na ni-recognize over the 30 years ng Galing Pook. Sa totoo lang, mga 300 lang ang programs at mga 200 plus ang LGUs. So, maliit, no? Pero still, ilang percent yun ng 1,200? di pa lang, less than 20-15%. Tapos, ang sinerhiya naman po na nag-work sa education, ang sabi po ni Nene Guevara sa akin, ang mga sinerhiya mayors, deal nila over mayors, halos nagse-700 na. Pero ganun, merong cities, merong towns. No? Ang third na naisip ko na wala akong figures, yung Zelig Foundation sa health naman. Hindi ko alam kung gaano karami. Ngayon sa League of Organic Municipalities, Cities and Provinces, mga 200 lang ang member. So, pwede nating masabi po na talagang malayo-layo pa. Pero sa halip na maghihintay kang minsanan, lahat through pambansa taas na laging napuprostrate tayo. Mahalagang kasabay ng patulong pa din tayo
impluwensyahan ang pambansang gobyerno, tumutok tayo sa nangyayari at humango ng leksyon para hindi lamang matuto yung iba, kundi manatiling medyo buhay ang ating pag-asa na tayo namang Pilipino may nagagawang maayos. Hindi naman tayo Sabi mo pure nga, hopeless. wala namang cheap No cheap victory hope. or hope. No. Okay. Even in quickie is not always the best. 8 o'clock na po. Yung mga quickie goodbye at saka summary or synthesis. Parang sinasabi po natin, may pag-asa po ang ating bayan. Basta't ang tingnan lang po natin, dun po sa nararating ng ating mga pang-unawa. Katulad po ng mga itong mga Ormoc, Dagupan, Santiago, Santiago, Valenzuela, Butuan. At marami pa ho yan 'pag tinignan po ninyo ang Galing Pook, awardees. So, habang meron ho tayong pag-asa, meron naman po tayo makikita pang idadagdag sa ating pagiging proud Pinoy. so hindi lang po dum spero, while I breathe I hope, kundi habang nakikita natin yung mga pagbabago sa maliliit na pook, galing pook, gagaling din ang buong bansa. Pero importante po yung isang point kanina pinag-uusapan namin habang kami po ay nakikipagtalakayan sa aming mga kaibigan, yung sinasabi ni Gramsci, Okay. When will good sense become becomes common common sense? sense. Yeah. Okay. Sana po sa ang lifetime natin or hindi man sa lifetime natin, sa lifetime ng So, mga susunod na kung meron henerasyon. po tayong kahit man lang ganyan, 15% of our LGUs and cities are beginning to transform their leadership and creating impact. Yan pong good sense, hopefully in all those LGUs, are becoming Common sense. common sense. At dyan po, with the words of wisdom, Tatapos ang let aming it be. Maraming salamat po sa ating sponsors, Education Network Philippines, INET Philippines, Senior sa panahon ng COVID, at Lapisiso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement. Sa susunod pong linggo, tayo rin ba si ulit? Kai at si Si Berna Berna naman naman. ang magte-take Aming over mga as co Millennial at host. Gen Z. Maraming salamat po sa ating Gen Z na techie support. Yes. Thank JM, you. maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat at huwag mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po. Bye-bye.